Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Matthew, chapter 6, verse 25 to 34. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? For all the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito.
Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Kumusta na mga friends? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Praise! Thank God I am blessed, happy and thank God ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God ako'y marangal, at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Examinin ko kayo kung kayo nakikinig. Nakinig pa kayo sa kwento ni Brother Rene tungkol sa mag-ama. Anong sabi, anong bili ng tatay? Huwag na siyang tatawaging ama pag hindi sa pumasa. So anong tawag sa kanya ng bata pagkatapos ng exam? Friend. Anong ibig sabihin yon? Bagsak. Hindi pumasa. Very good. Nakikinig nga kayo. Okay, find your partner. Find your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, are you a pagan or believer? Ibig sabihin, pagano ka ba o manampalataya? Tagalogin na lang natin, pagano o manampalataya? Okay. 1 plus 1. Okay. Pangalawa, sasagutin niyo yung tanong, kung pagano ka sabi mo pagano. Kung hindi mo naman alam, sagutin mo, ano yun? Alam niyo ba pagano? Pagano mga taong walang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Yung manampalataya, taong kumikilala sa Diyos. Amen ba? So, sasagutin sa pangalawa, if yung pagano ka, sabi mo pagano. Kung mananampalataya, sabi mo manampalataya. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Lahat kayo nagsabing manampalataya. Totoo ba yun? Okay, sasabihin mo sa huli, malaki sasabihin, titingnan nyo lang. Titingnan nyo lang, magtitingnan lang ka sa mata nyo. Malalaman nyo kung yung sinabi niya, totoo o hindi. Kaya pag nalaman mo totoo, sasabihin mo, totoo nga. Ulitin nyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Taas ang kamay nyo, sabihin lang kong 3, yuyoko 3 ulit, sasabihin nyo, thank God, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Niwala kayo doon? Kayo ba'y naniniwalang pumasok lang kayo rito, blessed na kayo? Okay. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Madalas, very common na sa atin itong ebanghilyong ito tungkol sa pagkabalisa. Kadalasan, ang ating natatandaan dito yung salitang worry. Kayo ba, are you worried? Are you not worried na tayo abutin ng umaga dito ngayon? Bakit hindi? Kasi hindi naman totoo yun, ano? Okay. Balikan natin yung Ebanghelyo. Jesus said, these words came from Jesus himself. Jesus said, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food? Di ba ang buhay mo higit na mahalaga sa pagkain? And the body more important than clothes? Ibig sabihin, pati ang ating hugis ng katawan, concern ang Diyos. Kapag tayo ay medyo 44 na, nababahala na ng Diyos dyan. Pag tayo naman ay butot balat na, ganun din. Diba? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly Father feeds them. Mga ibon, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, walang lalagyan ng kanilang pagkain, pero hindi sila nagugutom. Bakit? Araw-araw pinakakain sila ng Diyos. Are you not much more valuable than they? How of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass, the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink tonight, or what shall we wear tomorrow? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. And here's the popular verse. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, dadalhin ko kayo sa salitang pagan. Pagano. This message is actually for believers. Ang mensaheng ito ay para sa mga mananampalataya. Kaya tinanong ko kanina kung kayo ay pagano o mananampalataya. Sino sa inyo ang pagano pa? Wala na. Sino sa inyo ang totoong mananampalataya? Ang sigaw niya, mukhang hindi totoo yan. Hallelujah. So, this message is for believers, sa mga mananampalataya. Ang tanong ko ay, alam ng Diyos ang lahat nating kailangan. Alam na alam niya. Pagkain, daramtin,
iinumin, yung timbang mo, yung numbers ng buhok sa ulo mo, alam yan. Yung shape o hugis ng katawan mo, alam din niya yon. At kalooban niyang pagandahin ka. Amen ba? At kalooban din niya panatalihin kang bata tulad ni. Di ba? So, ang sabi dito, ngunit pag sumakita ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at Kanyang ibibigay lahat ng inyong kailangan. Kanyang ibibigay lahat ng inyong kailangan. Ang unang tanong ko ay, alam niya na kailangan natin yun. Bakit hindi niya ibinibigay agad? Bakit? Bakit yung iba ay sobra-sobra na? Bakit yung iba kulang? May favoritism ba ang Diyos? Ha? Ay kung wala, bakit hindi nga pantay-pantay ang bigay sa atin? Bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pananampalataya ng tao ay hindi pantay-pantay, hindi pare-parehas. May taong naniniwalang may Diyos, pero hindi naniniwalang maibibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang kailangan. Bakit? Kung tayo naniniwalang maibibigay sa atin ng Diyos ang ating kailangan, ay bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo bakit tayo kinakapos? Ayaw naman ng Diyos sa kinakapos tayo. Alam niya ang Diyos, ang gusto niya sa ating mananampalataya ay walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Amen ba? Ang pag-alala o pagkabalisa ay malaking kasalanan pala. Being worried so much, lalo na yung iniisip mo kung anong gagawin mo, bakit ka nagkaganyan, pero nagdarasal ka naman, no? Isang kasalanan. May babagit ko sa inyo kung naipatunan na niya ito tungkol sa pananampalataya. Ito po isang pari, naging panauhin ko isang araw. Ang sabi ko sa kanya, Father, ikaw ba'y naniniwala ang host na itinataas mo after the consecration ay buhay? Hindi ba ang ating pananampalataya sa Katoliko, buhay si Jesus sa Eucharistia? Sa Italy, mayroon po doong yung miracle of the Eucharist. If I remember right, sa bayan ng Lanciano. Pinupuntahan po yun doon. Ito po yung nangyari, I don't remember the year or the century, nang isang pari ay nag-aalinlangan kung yung tinataas niyang tinapay at alak ay totoong nagiging dugo ni Jesus at katawan. Alam mo nangyari daw doon? Nung tinataas niya, umapaw yung alak doon sa chalice, nahulog doon sa misa, nang tistingin, dugo talaga, buhay na dugo. Yung alak naging buhay na dugo. Yung tinapay naging buhay na laman ni Jesus. Napreserba yun doon, up to now. Isa yan sa mga destination ng mga pilgrims and tourists. Napuntahan ko po yan. Ngayon, yung isang paring panauhin ko, di ko alam, chain smoker pala. Nung kami nag-uusap na, sabi ko sa kanya, Father,
Ikaw ba'y naniniwala na ang itinataas mong host ay buhay? Siyempre, ang sabi niya sa akin, oo naman. Di mo ba naririnig ka kung ang isinisigaw ni Jesus habang tinataas mo siya sa iyong kamay? Ano yun? Ang sabi ni Jesus, ang baho ng kamay mo. Puro amoy sigarilyo. Alam mo, nagulat siya. Sabi ni Brother Vargas, paglabas, tinanong siya, alam ba ni Brother Men ako'y chain smoker? Ang sabi ni Brother, hindi. Nako, sabi niya, ako po'y napahiya. Kaya ituan niya, isang pakiting sigarilyo, Philip Morris, pinamamana ko na sa'yo. Mula noon, instantly na-deliver siya sa bisyong paninigarilyo. Alam mo kung sino yon? Alam niyo kung sino yon? Si Father Larry Paz. Father Larry Paz. He was convicted by the Spirit at very moment and he stopped smoking. Kaya kung may mga pari pang nakikinig ngayon, naalipin po kayo ng bisyong yan, pag nilayam po nito, dapat marinig nyo ang tinig ng Panginoon Kristo, tuwing itinataas nyo ang banal na hostya, ang wika niya, ang baho ng kamay mo. Are you following me? True believers believe that Jesus is alive. Ang tunay naman ng palataya, naniniwalang si Jesus ay buhay. Lahat na binabasa natin dito sa Biblia, inuulit lang ng sino man nagbabasa, pero ang nagpapahayag noon, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Now, here is the key. Sabi niya, do not worry what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. For the pagans run after all these things. Ang mga pagano, walang kinaabalahan oras-oras, kundi yung kikitain sa araw na ito para may maibili ng damit, may maibili ng pagkain, may maibili ng inumin. Hindi naman masama yun, dapat talaga yun. Kaya lang, kung totoong tayo may nanampalataya at nakasusunod sa kalooban ng Diyos, kahit wala tayong trabaho, maniwala kayo, maraming malang trabaho ngayon na hindi naglalakad sa karsadang hubot-hubad. May nakita na ba kayong hubot-hubad? Wala. Bakit? Binibihisan sila ng Diyos. Kaya lang, hindi natin na-realize na galing sa Kanya yon, sapagkat hindi tayo aware all the time na ang Diyos kasama natin. Concerned sa lahat ng ating kailangan. Amen? And this message, ang isang mahalaga dito ay sinasabi ng Diyos, ang aking supply ng pagkain, daramtin at iinumin, walang sukat, walang pagkukulang. Unlimited ang divine provision ng Diyos. Unlimited ang divine provision ng Diyos. Now, Brother Mike, tanong ay, kung totoo ang sinasabi mong yan, at sinasabi ni Jesus, inuulit ko yung sinasabi ni Jesus, ha? At ako'y naniwalang totoo ito. Bakit nga kinakapos ako? Bakit? Nananampalataya naman ako. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y totoong nanampalataya? Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. For everyone who comes to God must believe that God exists and that He rewards
those who earnestly seek Him. Ang dapat lumalapit sa Diyos, maniwalang totoong may Diyos at nagbibigay gantimpala ang Diyos sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Sa lahat na nananig at naghahanap sa Kanya. Amen ba? So in other words, this is the master key to God's unlimited supply. Ano yun? Ano ang susi doon sa supply ng ating pangailangan na hawak ng Diyos? Na hindi nagkukulang. Ha? Ano? Sabi dito sa Biblia, for the pagans run after all these things. Ang mga pagano lang o taong walang pananampalataya sa Diyos ang siyang balisa sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos, huwag na kayong mabalisa sa kung anumang bagay. Amen? So, faith. The question is, what kind of faith? Ang susi dito ay pananalig. Ang tanong ay, anong uri ng pananalig? Maraming tao naniniwalang may Diyos, pero hindi umaasang mapagbibigyan siya ng Diyos. Gusto niya example? Sabi dito ni Jesus, look at the birds. Tingnan yung mga ibon. So kaya ako laging kinukwento sa inyo yung mga manok. Kasi mayroon kaming alagang manok. May mga dumalaga na, yung unang pinanganak, tapos ngayon may masisiw naman yan, the second batch. Nakwento ko na sa inyo na nung una, hindi pinapansin si Sister Belen tsaka ako ng mga manok. Kanya-kanyang kahig sila. Noong isang umaga na magbigay na Sister Belen ng pagkain nila, bawat umaga, inaabangan na. Nakaabang na doon. Kaninang umaga, hindi bumaba Sister Belen, itinanghali ng gising. So nakita ko yung mga manok, nakaabang doon sa may babaan niya. Relax lang sila. Nung hindi bumaba, dumaan ako pabalik na yung ako'y maliligo na. Sabi ko sa kanila, kawawa naman kayo. Hindi siya bababa ngayon. Alam ang ginawa nila? Hindi naman nag-alala. No? Naglakad sila, mamaya-maya may mga lumilipad na tipaklong. Ayun ang hinahabol nila. Saan galing yung tipaklong na yon? Makakalimutan siya ni Sister Belen, hindi sila nakakalimutan ng Diyos. Amen ba? Okay. The kind of faith na hinahanap ng Diyos sa atin ay yung tinatawag na sa English, genuine. Hindi huwad. Hindi half-baked. Genuine. Sa Tagalog, dalisay. Sa Ilocano, pure. Ano yun? English ba yun? Hallelujah. Pero mas ugma dito yung salitan, genuine faith. Genuine faith. Ngayon, lagi ako may tanong. Napupunan nyo? Nagsisimula ko lagi sa tanong. You know why? Inutos po ng Panginoon yan eh. Ask, and it shall be given you. So ang kailangan natin ngayon ay knowledge. Kaalaman. Tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaalaman tungkol sa ating pananalig. Kasi,
Kung alam natin, sabi dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag sumakita nyo na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ang tanong ay, alam ba natin kung anong kalooban ng Diyos? Kung hindi natin alam, paano tayo makakapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban? Alam nyo ba kung saan hanapin ang Diyos? Sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness. Pag sumakita ninyo na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Tanong, paano tayo mapaghaharian ng Diyos? Paano? Ha? Nakikinig ba kayo? Ako'y natutuwa dyan basta himik kayo Ako'y naniniwalang hindi magtatagal, lahat na taga El Shaddai matatalino kaysa ahas. Amen? Ituturo ko sa inyo paano magiging matalino. Hindi pa tayo tapos doon So, babalikan ko muna yung support doon sa aking paninindigan na ang hinahanap ng Diyos ay panampalatayang dalisay o genuine. It's found in 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Pakinggan niyo ito. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine, and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Okay. Sa Tagalog, ibig sabihin, mayroon tayong mana. Sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo, mayroon tayong manang nakalaan na iniingatan ng Diyos that can never perish. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last days. So, sa lahat naman ng palataya, mayroon nakalaan ang Diyos na pamana, na hindi nabubulok, hindi nagkukulang, laging sobra, laging sariwa, bawat umaga. Nakalaan sa atin. Although now, sabi niya, though now you may have had to suffer kinds of trials and grief. Daraan tayo sa mga matitinding pagsubok, kagutuman, kalungkutan, kaapihan. Nangyayari ito para masubok yung ating pananampalataya tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy. Ang ginto, maliban dalisayin sa apoy yan, hindi po lulutang ang tunay na pagkaginto niyan. Hindi makikita ang halaga. Pero sa sandaling ito ay dumaan sa apoy,
nagiging mamahaling alahas yan. Mamahaling alahas. Higit pa dyan sa alahas ang ating pananampalataya. Once our faith is proven genuine, hindi na tayo kailangan pang mag-alala sa ating kakainin, daramtin, sapagkat hindi tayo darating doon sa sandaling yun. Sapagkat hindi pa tayo gumigising, tulad ng manok, nakaabang na tayo sa Ama na magbibigay sa atin ng pagkain. Amen ba? Brother Mike, matutulog na lang ako? Hindi. Hindi. Magtatrabaho ka siyempre. Trabaho. Ha? Bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Para yung isusuot mong damit, ma-appreciate mo. Dahil galing sa pawis mo. Yung kakainin mo, ma-appreciate mo dahil sa galing sa pawis mo. Ma-appreciate mo dahil galing sa pawis mo. Yung kakainin mo, ma-appreciate mo dahil sa galing sa pawis mo. Amen ba? Kung lagi ka na lang nag-aabang ng limos, matutuwa ka ba doon? Hindi. Kapag tayo ay nagkaroon ng dalisay na pananampalataya, tandaan nyo ito, kayo ang hahabulin ng trabaho. Kayo ang hahabulin ng negosyo. Tulad ko, kaunti lang time ko sa aking negosyong real estate, pero sa akin nalapitan ng mga naglahanap ng lupa. Mahalagang lupa. Kahit sinasabi ko ng hindi sa akin yan, sa akin gusto bilhin. Sabi ko, pag sa akin yung binili yan, doble ang presyo niyan. Hindi balian niya. Total, nakakasiguro naman kaming genuine ang titulo niyan. Kapagkat hindi mo kami pagbibintahan na hindi genuine ang titulo. Totoong may lupa. Kaya ako, hindi nagkukulang. Amen ba? Hallelujah. Taas ang kamay niyo. Sa totoo lang, marami pa ako doon mga tinanggap na regalong damit. Puro bago, hindi ko may suot. Bakit? Karamihan medium. Ang sinabi ko na, large. Para may suot ko. Brother Mike, di natutulog ka na lang. Nag-i-enjoy ka ba dyan sa mga damit niyan? Bakit? Pinagpaguran ko dito sa entablado yan eh. Di ba? Totoo hindi? Nasa kamay nyo. Sabi sa aklat ng Galatians, dapat bahagi na ng pagpapala ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung kayo ay nakikinig sa nagtuturo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen ba? Kaya, tungkulin nyo na bahagi na nyo nagtuturo sa inyo ng pagpapalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Amen ba? Anong gusto nyo? Kung ako'y mamimili, kayong papipiliin ko, magninegosyo na lang ko o magpatuloy ko ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, pinagpupuyatan ko po ito. Hindi basta napupulot yan. Pinagpupuyatan po yan. Kasi ang utos kasi, malinaw. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat niyon, dilidilihin mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. At ito ang pangako. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Giginhawa at magtatagumpay. Amen ba? Okay. Ang tanong ay, how can we possess a genuine faith? Paano tayo
magtataglay ng dalisay na pag-ibig. Pananalig. Tatlo po yan. Dalisay na pag-ibig, dalisay na pananalig, dalisay na pag-asa. Genuine faith, genuine love, genuine hope. So, nasa faith pa lang tayo ngayon. Tatalakayan natin tatlong yan. Amen ba? So, ang tanong ay, paano tayo magkakaroon ng tunay at dalisay na pananalig sa Diyos? Nang sa gayon, mawala na yung ating mga alalahanin. Nang sa gayon, magkaubusan man sa paligid, 10,000 namamatay, nakatayo pa rin tayo. Amen? Nagtanggalan man sa trabaho, hindi tayo natatanggal. Napopromote pa tayo. Yan ang pagkakaiba ng may panampalataya na dalisay. So ang tanong ay, paano tayo magtataglay ng dalisay o genuine faith? Paano? First is, sa pamagitan ng taimtim, tahimik na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Now, madaling mahuli yung nakinig ng taimtim at inunawa ang pahayag. Bibigyan ko ng isang sample. Makinig po kayo. May ipinahayag po ko nung araw ng Sabado. Tungkol po sa bagong na-discovery ko at pinakita sa akin ng Panginoon, dumating sa akin, isang pamamaraan ng paghahayag ng kabutihan ng Diyos. Isang medium na efektibo, na yung mga pagano, kapag nakita yung ginagawa ng Diyos na yon, sa gawaing ito, magbabago ng isipan. Magbabago ng isipan. Sa pamagitan ng ano yon? Sa pamagitan ng pagsasapelikula ng mga himala ng Diyos sa pamagitan ng gawaing ito sa El Shaddai. Amen ba? Mayroon po akong nilambag, and this is the first book, and I believe this is the only book that I will write, that I have written. Miracles are forever. Yan aking panampalataya sapagkat ang Diyos naman ay forever. Naghimala noon, maghihimala ngayon. Nakilala ang Diyos noon ng mga Israelita sapagkat naghimala ang Diyos sa pamagitan ng mga taong tinawag niya. Tulad ni Moses, tulad ni Abraham. Sabi sa Biblia, siya ang Diyos ng mga buhay. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Noon, hindi po nakikita ng mga tao hanggang ngayon ang Diyos ng mukhaan. Kaya noon, tulad natin ngayon, may nananalig, mayroon hindi. Lalo na noon, sapagkat iilan lang tao ang kinakasihan ng Espiritu ng Panginoon. Yung mga propeta lang, mga tinatawag. Ngayon sa ating kapanahonan, lahat na tumanggap, nanalig kay Kristo, pinagkakalooban ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo nagkakaroon na ng hangaring makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, as it is written, ay Diyos. The Word of God is God. So pag narinig mo ang salita ng Diyos, ang naririnig mo ay Diyos. Ang dumarating sa iyo ay Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mahalaga sa akin ang buhay mo, maniwala ka na. Mahalaga sa akin ang mukha mo, maniwala ka na. Pag nakikita ng Diyos na mukhasim ka, sabihin ng Diyos, bakit niyang mukha mo? Mayroon sa Biblia niyan, si Cain. Nang humarap si Cain, nakatulis ang uso. Ang sabi ng Diyos,
Why is your face cast down, Cain? Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo, Cain? If what you have done is right, kung ang ginawa mo ba na pag-aalay sa akin ay tama, hindi ko kayo tatanggapin yun. Kaya lang mali ang ginawa mo. Maling pag-aalay, maling paghahandog, maling pagpupuri, maling pagsamba sa Diyos. Mayroon palang maling pagsamba, maling paghahandog, maling pagpupuri sa Diyos. Ay hindi kinulugdan ng Diyos yan. See? Sabi sa Biblia, kayo, pinupuri niyo ko sa pamagitan ng inyong mga labi, sa pamagitan ng inyong makamay sa palakpak. Yan. Tasa kamay niya. Malinawin niyo mabuti ito, ha? Ngunit ang sabi niya, ang mga puso niyo ang layo sa akin. Mga puso niyo ang layo sa akin. Nananalig kayo sa akin sa pamamagitan ng nguso. Nagpupuri kayo sa akin sa pamamagitan ng nguso. Pero ang inyong mga puso ay malayo sa akin. Sabi ng Panginoon. So tinitingnan, ano tinitingnan ng Diyos sa puso natin? Dalisay na pag-pananalig. Dalisay na pag-ibig at dalisay na pananalig. Genuine faith, genuine love, and genuine hope. Sino ang may genuine hope sa Biblia? Hindi, sa Biblia. Sino ang may genuine hope sa Biblia? Ha? Si Abraham. Sabi sa Biblia, Romans 4:18, against all hope, Abraham in hope believed. Wala lang pag-asa si Abraham sapagkat matanda na, wala na nagagawa, pahipo-hipo na lang kay Sarah, ha? At si Sarah naman, wala na rin magagawa, baog pa, tuyo na, 90 na eh. Pero nanalig pa rin. Nanalig pa rin si Abraham sa Diyos na yung sinabi ng Diyos sa kanya, tutuparin ng Diyos. Bakit nagkaroon ng ganong panalig si Abraham? Kasi isang gabi, kinausap siya ng Diyos. Kinausap si Abraham ng Diyos. Narinig-tinig. Nung kinakausap siya ng Diyos, tumahimik siya. Hindi siya sumasagot. Hanggat hindi tinatanong. Bandang huli, ang sabi ng Diyos kay Abraham, halika, lumabas ka sa tulda mo. Lumabas si Abraham sa tulda. Tumingala ka sa langit. Tumingala naman si Abraham sa langit. Tapos nagtanong ang Diyos, ano nakikita mo? Ang sabi ni Abraham, mga bituin. Bilangin mo nga yan. Nung sabi ni Abraham, ang dami niyan. Hindi ko mabibilang yan. Ganyang karami ang iyong magiging supling. Sabi niya, look up at the heavens and count the stars. Can you count them? Abraham said, no, Lord. It's too many. Then God said, that is how many your offspring will be. And sabi sa Biblia, and Abraham believed God. Naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos at hindi niya nakalimutan yon. Gabi-gabi, iyon ang sinasabi niya kay Sarah. Sarah, sabi ni Yahweh, magkakaanak tayo. Magkakaanak tayo ng isang lalaki. Ay wala namang ginagawa si Abraham. Sabi ni sabi ni Sarah, tigilan mo lang ako tanda. Yan. Wala ka naman nagagawa. Alam mo, ginawa ni Abraham, nasa Biblia po yan eh. Lumabas ng tulda, tumingala uli sa langit. Sabi niya, Lord, pinagtatawanan na po ko ni Sarah. Hindi na kami magkakanak kasi wala na po kong magagawa. Palakasin mo naman ako. Sabi ni Abraham, ha? Enable mo tonight.
Sabi ni Abraham, ba? Answered prayer si Abraham. Nang sabihin niyang, enable me tonight. Pakiramdam, 18 niyo siya. Pasok siya sa tulda. Ginising niya si Sarah. Sarah, gising. Sabi ni Sarah, ano naman yan? Ano naman kalukuhan mo yan, Abraham? Sabi niya, gising Sarah, gising. Sabi niya, bakit? Subukan natin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Enjoy kayo, di ba? Totoo naman yan eh. So against all hope, Abraham in hope believed. Wala lang pag-asa, umasa pa rin si Abraham. Bakit? Dalisay ang kanyang pag-asa. Dalisay ang kanyang pag-asa. Paano nagkaroon ng dalisay na pananalig si Abraham? Sa pamagitan ng pakikinig, ng taimtim at paniniwala sa kanyang naririnig. May mga tao nakikinig, kagaya ngayon marami nakikinig, pero hindi naman sila naniniwala sa kanilang naririnig. Lalo na ang demonyo. Sasabihin, maniwala ka dyan. Binubula lang kaya ni Bilarde. May patuto sa akin kanina si Carlo Caparas. Kasi nung, by the way, sinasabi ko sa inyo, ako ang bida sa pelikulang yan. Kaya panoorin nyo. Panoorin nyo? Ito. Kasi, hindi ba na-i-announce ko sa inyo yung Mission Hope? Ano yung Mission Hope? Help our press. Ang aming sabi ko doon sa A, everyday. Hindi. Yung A is everywhere. There are press all over the world nangangailangan ng tulong. Dito lang sa ating bansa, may isang pari na lumapit sa akin. Bago dumating sa kanyang parokya, ang gawain ni El Shaddai, 2 na lang ang nag-aatin ng kanyang misa. Isang matanda at saka yung alagang aso. Tuwing umaga, doon sa bayan na yon, sa bandang norte, kaya plano na niyang sarahan yung kapilya, yung simbahan. 2 na lang ang pumapasok simbahan pero maraming tao doon. Basag na yung batingaw. Walang pumapasok. Ito, sabi niya, ni pandesal, wala na akong pambili, brother. May kasabi ko sa superior ko, sarahan na natin ang mission na ito. Tingnan mo, mapait ang Diyos. Dumating ang mga taga-El Shaddai. Dumating ang mga taga-El Shaddai. No? Ang sabi niya, salamat sa Diyos, Brother Mike. Mga taga-El Shaddai, lagi akong fried chicken. Diba? So, sinisipag yung paring yun. So, lumago ng kanyang parokya. Diyan tayo kailangan ng ating Panginoon. Every one of us are called to become missionaries. Ngayon ko lang na-realize, kaya sabi sa akin ni Sister Belen, nung tinitingnan natin mga manok, sabi niya, ngayon, kumbinsido ka na sa akin, na hindi politika ang buhay mo. Hindi ka pampolitika. Kasi anyang politika, 6 na taon, wala ka na sa pwesto. Ikukulong ka na sa biluna. Hallelujah. Gusto ko pa niya magpresidente, kako hindi na. Dito anya, sa buhay mo ngayon, buhay natin ngayon, sa buhay ng mga taong tinawag na Diyos, miracles are forever. Miracles are forever. Amen ba? So, teka muna, yung patuto nga pala ni Carlo. Nang dumating dito ng Sabado, hindi kasi sila karating sila kasi na-atraso sila doon sa kanilang last shooting. So, usapan, lahat na cast nila, lahat ng mga sikat na artista pa lang, kinuha niya. Dadalhin niya dito sa April 16. Pakikita sa inyo lahat. No?
Diyan sa pelikula, mayroon niyang tinatawag na, tawag na niyan doon, yung, yung premiere, pagpalabas na yun doon, billing sa mga artista. Sequence niyan according to sa pagkasikat nila. Pati pag pinagsama-sama sa picture, kailangan yung sikat, yung pinakamalaking mukha doon. Nasasapawan lahat. So ngayon, pinakita nila sa akin yung kanilang ginawang picture ng lahat na sama-sama yung mga artista. Alam mo, pinakamalaki ng mukha, akin. Sabi ni Carlo, alam mo, Brother Mike, wala ni isa man nagreklamo sa kanila. Kako, bakit? Awan ko, sabi niya. Pag sinabing pelikula ng El Shaddai, nag-aagawan mga artista. Diba? Kaya kailangan panoorin nyo yun para rin kayong maging artista. At saka hindi yun. Pag kayo nagkaroon ng malaking himala sa buhay nyo, isulat nyo. Ibigay nyo sa akin. Kayo ang magiging bida. Diba? Magibida kayo. So, nung Sabado, paglabas patapos ng gawain, nandyan na pala yung mga camera sa aking dressing room. Nakahanda na, yung party ko na yung iso-shoot nila. Ako naman may sumpong. Nang makita ko yung mga camera, ay pagod na talaga ako. Tapos hindi pa sila lumating sa oras na usapan. Ako, hindi pwede. Naku, nakasimangot sila lahat. Sabi, bulong-bulungan sila. Sabi ni Sister Belen, patay kayong lahat dito. Sabi niya, kasi kayo hindi sumusunod sa instruction niyan. Anong gagawin natin dyan? Hinimas-himas na lang ako ni Sister Belen. Sabi niya sa akin, ayaw mo maging artista. Kako, bakit? Shooting dim ngayon. Hallelujah. Kako, sinong kapartner ko? Sa Assunta de Rossi. Ang partner ko ng gabing yon. So first time na-meet ko personal yung artistang yon doon. Ito magandang eksena. Gusto niyo malaman? Ang partner ko ng gabing yon. So first time na-meet ko personal yung artistang yon doon. Ito magandang eksena. Gusto niyo malaman? Panoorin niyo. Siya yung parang nanay ng mga batang gusto ng patayin. Madalas ko sa inyong kwento. So sabi ni Derek Caparas, paglapit mo sa kanya, ipatong mo yung kamay mo sa kamay ni Brother Mike. Sasabihin mo sa kanya kung anong ginawa sa iyo ng Diyos, magpapasalamat ka. Ngayon, tapos sabi naman sa akin ni Derek, pagkatapos niya magsalita, patong mo naman ang kamay mo, Brother Mike, sa kamay niya, nakapatong sa kamay mo. Siyempre, director yun, susundin ko yun. So, pinatong ko doon sa kamay ni Assunta yung aking kamay. Malambot pala yung kamay niya. Halo dyan. So, nakapatong. Alam mo sa pelikula, mayroon dyan sa hinintay may direction, sasabi ng director, cut. O kaya, tapos na. Ay, hindi ko narinig yun. Hindi ko narinig yung cut na yun. Nakapatong pa rin kamay ko doon sa kamay niya. Hallelujah. Ay, nag-enjoy naman ako eh. Yung pala si Sister Belen nanonood sa monitor. Katabi ng direktor. Sabi ni Sister Belen kay Carlo Caparas, mukha yatang ginaganahan niyang si Brother Mike. Sabi niya, mamaya-maya, sabi sa akin ni Assunta, Brother Mike, bibitawan mo kayong kamay ko. Sabi ko, bakit? Tapos na ho. Kako, ganun ba? O, di tapos na tayo. Ay, ito na ngayon. Pagkatapos namin, sabi ni Assunta, Brother Mike, pa-pre-over naman.
Kako, anong gusto mo? Wala pa akong anak. Gusto ko niya magkaanak. So, di pa pinatungan ko ng kamay. Pinatuhan ko ng kamay. Pagkatapos ako sa kanya, bigyan ka ng Panginoon ng kambal. Naku, ang tuwan-tuwa. Sa katuwaan niya, niyakap niya ako. Hallelujah. Mahigpit pang yakap. Ay, ang problema ko, yung aking anak na si Sherry, kinuna ng cellphone. Talagang mahigpit yung kapit sa akin. Eh ngayon, sabi ng anak ko, Dad, nakita ni Mami yan. Eh sabi ko, nagpa-pre-over lang naman eh. So ang tanong ko sa kanila, magbubuntis ba yon? Sila niwala magbubuntis yon? May problema ako doon. Pag magbuntis yun. Bakit? Ano sa tingin nyo? Kasi, hindi pwedeng sabihin nyo na pinatungan ko lang. Anyway, masaya pala mag-artista, no? Mag-artista na lang ako. Amen ba? Gusto niyo mag-artista na ako? Ano gusto niyo? Artista o magpe-preach? Makinig kayo. Makinig kayo. Alam ko, nung Sabado, maraming nakinig, maraming hindi rin. Bakit? Feedback sa akin ni Brother Vargas, marami nagtatanong, ano daw yun? Ano daw yung sinabi mo? Kako, patay kang bata ka. Hindi talaga nila naintindihan pala. Anyway, uulitin ko Sabado, malinaw po ang instruction. So, if you want to possess the kind of faith that God is looking from us, so that yung lahat ng ating kailangan araw-araw ay hindi natin alalahanin, kundi alalahanin ng Diyos yun. Hindi ko alalahanin ang aking kakainin ngayon. Hindi ko alalahanin ang idadamit ko ngayon. Ang problema ko, hindi ko maisut lahat eh. Yung mga dumarating eh. Diba? But thank you. Salamat sa inyo. I appreciate them. Tinatamba ko yun doon sa isang lugar. Nakakahon pa. Tuwing dadaanan ko, pinapatungan ko ng kamay. Ang sabi ko, sino man ang nagbigay nito, pagpalain niyo po. Amen ba? Naniniwala kayo roon? Now, the question is, how would you possess a genuine faith? First is, you should really be sincere in your listening to the Word of God being proclaimed to you. Pakinggan nyo na mabuti. Unawain nyo, namnamin nyo, tandain nyo, tanggapin nyo sa puso nyo, at bukas, isabuhay nyo. Isabuhay niyo. No? Then, as we have read from 1 Peter, our faith will have to be tested. Susubukin ang ating pananampalataya para dalisayin. Para maging totoo. Si Abraham, kinausap ng Diyos. Naniwala si Abraham. Alam ng Diyos, naniniwala si Abraham. Kaya, ibinigay ng Diyos, after 25 years, na binitawan ng Diyos ang pangako kay Abraham because Abraham received the promise at age 75. Nagkaanak sila, age 99, almost 100 na si Abraham. Si Sarah man ay 90. 90 si Sarah nang magbuntis kay Isaac. No? Then after 12 years, nang ini-enjoy na po ni Abraham si Isaac at ni Sarah, ikaw nga, siguro ako, kung magkakaanak pa kami ngayon, bibigyan ko talaga ng atensyon. Yung bunso, kasi yung aking mga anak na lumalaki, hindi ko nabigyan ng atensyon kasi busy ko sa pagninegosyo. No?
Di lalo na si Abraham. But one night, isang gabi, napupuna ko dun sa Biblia, mahilig ang Diyos tumawag sa kanyang mga tinatawag, hating gabi. Hating gabi. Hating gabi din ako kung gisingin. So ginising si Abraham, isang hating gabi. Abraham, sabi niya, bukas, iakyat mo ang anak mong si Isaac sa bundok ng Moria. Ihandog mo siya sa akin doon bilang handog na susunogin as a burnt offering. Alam ni Abraham kung ano ibig sabihin ng handog. Kakatayin, susunogin, lilitsunin si Isaac. Anong sagot ni Abraham? Ha? Yes, Lord. Walang atubili. Hindi niya pinagkait. Dinala niya si Isaac. The following morning, hinasa yung kanyang itak. Pangputol kay Isaac. Sinama niya si Isaac para pagkatulong niya. May dala silang panggatong, may dalang apoy. Along the way, sabi ng bata, Dad, mayroon na tayong pang-apoy. Mayroon tayong ang kulang na lang sa atin, yung tupang ihahandog. Anong sagot ni Abraham? Anak, don't worry. God will provide. God will provide. Pero, hindi alam ni Isaac, pero alam ni Abraham. Pero sa puso ni Abraham, sunugin man niya ang bata, naniniwala siyang muling bubuhayin ng Diyos. Magagawa ng Diyos na buhayin ang bata sapagkat hindi nakalimutan ni Abraham yung pangako sa kanya ng Diyos na siyang pagbubuhatan ng lahi ng lahat ng tao dito sa daigdig, sindami ng mga bituin sa langit. Amen ba? So, nung nakahain na po, sinindahan na yung panggatong, handa na yung altar, pinahiga na si Isaac sa altar, itinali na ni Abraham sa altar. No? Yung bata naman, masunurin, may tiwala sa tatay. Walang reklamo yung bata. Bakit? Naniniwala siyang mahal siya ng tatay niya. Hindi siya niniwalang matataga siya, kakatayin siya ng tatay niya. Kaya buo yung loob ni Isaac na hindi siya sasaktan ng kanyang ama. Kaya nung akma ng tatagain ni Abraham yung bata, nagsalita ang Diyos sa langit sa pamagitan ng anghel. Anong sabi ng anghel? Abraham. Ang sabi ng Abraham, yes, Lord. Huwag mong sasaktan ng bata. Split second. Hindi nahuli ang Diyos. Split second, ililigtas ka ng Diyos. Amen? Basta mayroon kang genuine na panampalataya sa Diyos. So sabi sa Biblia, and Abraham passed the test. Pumasa si Abraham sa pagsubok na yon. Kaya yung kanyang pananampalataya naging genuine, hindi na pinagdudahan ng Diyos. Kaya anumang isipin ni Abraham, anumang hingin ni Abraham, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, tinupad ng Panginoon. Anong sinabi ng Diyos? Bandang huli kay Abraham, after passing the test, sinabi ba ni Abraham na, friend? Hindi. Ang Diyos ang nagsabi kay Abraham, now my friend, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa mo sa mong anak na pinakamamahal, buhat ngayon, pagpapalain kita. Pagpapalain kita. At pagpapalain ko ang lahat ng bansa alang-alang sa iyo. So we are beneficiaries of that
promise of God to Abraham if we will possess the Abrahamic faith. Ngayon, buti nga tayo, hindi na yung anak natin hinihingi. Hindi na buhay ang hinihingi sa atin. Anong hiningi sa atin ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, you pass this test. Test me on this. Subukan niyo ko sa bagay na ito. Ibigay niyo sa akin ng buong buo. Ano yun? Lakasan niyo. Anyang inyong ikapo. Ano, naibibigay ba natin? Naibibigay natin ng buo? Yun ang kabibigay ng buong buo, pasado sa test. Pasado sa test. You can claim the promise of God. Because your faith has become pure, tested by fire. That is the last test ng ating panampalataya, ang pagbibigay ng ikapo. Sa Biblia may balo. Tatandaan nyo na pinuri ng Diyos, kahuli-huli ang kusing. Ano kaya yun? Iyon ang kanyang ikapo. Parang si Abraham, buo niyang binigay, kanyang ikabubuhay. Tayo, pagdududahan pa si Brother Mike, pararatangan pa si Brother Mike, na nagpapayaman. Sa totoo lang, mayaman na talaga ako. Bakit? Kayo ang aking kayamanan. Kayo ang aking kayamanan na hindi mauubos. Amen ba? Sa totoo lang. Kung ako ba'y lalapit sa inyo gutom, hindi nyo pakainin. Pakainin. Di ba? Hindi naman mapili sa pagkain. Ano? Makikita nyo ba kung maglakad sa karsadang hubad? Hindi, siyempre. Pero kung ako'y mag-artista, baka yun ang role ko. Isang araw makikita nyo sa artista, hubot-hubad. Bakit, brother, may hubad ka? Ako si Adan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, aking nadarama, finally, ako ngayon ay tagumpay, finally, yes, finally, finally, yes, finally, finally, yes, finally. okay, finally, taas natin mga prayer request. Lahat na yung daladalahan. Taas natin sa Panginoon. Kayo ba yung naniwalang aabotin ng Diyos yan? Pagpapalain ng Panginoon yan. Okay. Bakit yung manalangin? Tatapusin ko muna yung kwento ko yung kay Carlo. Sampalataya na sa atin yan eh. Noong agabing yon, 2 araw niyang wala siyang boses. Siyempre, nagdidirect ng shooting, almost 2 months na sila sa shooting, nawala na siya ng boses. So, lumapit sa akin, walang boses. Ay, tama-tama, kumakain ako. Pakain ko, tinan ko nga ito sa loob ko, tinan ko nga ito kakain ito ng tira ko. Binigay ko sa kanya tira kong sabaw. Bago binigay sa kanya, yung cup, pinakita kong ininuwang ko talaga. Kaya makita niya talagang may laway ako doon. Ang sabi ko sa kanya, ayan, kainin mo yan para magkaroon ka ng boses. Kinain naman niya. Ininom niya. Pati yung tubig na tira ko,
Aba, mamaya-maya, nung pagkatapos na ng shooting namin, kinakausap na yung makasamahan niya. Ngayon, yung makasamahan niya nagtataka. Bakit may shooting namin? Kinakausap na yung makasamahan niya. Ngayon, yung makasamahan niya nagtataka. Bakit may boses ka na? Yan ang kinukwento niya sa akin. Ngayon, buong-buong boses niya. Buong-buong boses niya. Sabi niya, alam mo, sabi niya, ako'y naniniwala talaga. Eh yung asawa niya, si Duna, chain smoker din. Pala. Ngayon, sabi sa akin, Carlos, pre-over mo nga yan para matigilan na yan sa pagninigarilyo. Ang sabi naman ni ni Duna, subukan ko. Kako, huwag mong susubukan ang Diyos. No? Pag sinabi kong tigil, tigil. Amen ba? Ngayon, ang sabi niya sa akin, pwede ba mangayang gabi na lang? May tawad pa. Hindi. Yung may pananalig, dalawa lang ang kailangan mo na magkasundo at magkaisa kayo. Pag sinabi kong magaling ka na, paniwalaan magaling ka na. Pag naniwala ka, tsak gagaling ka. Amen ba? O, pag sinabi kong answered prayer ka na, answered prayer ka na. Amen ba? O, tas ang prayer request nyo, sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na walang sawa ninyong sa amin ay ipinapahayag. Turuan niyo po ako na tunay na makinig, taimtim, at may pang-uunawa sa lahat ng inyong pahayag sa amin. Ako'y naniniwalang hindi magtatagal, magiging genuine ang aking pananalig sa iyo. Amen? Amen ba? Okay. Find your partner muna. Find your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, genuine or fake? Okay, 1 plus 1. Pangalawa, ano sasabihin mo? Ha? Sasabihin mo, genuine. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung totoong genuine ang inyong panampalataya, anyayahan mo ang partner mo sa blowout. Kasi yung prayer request mo, answered na yan. Amen ba? Mag-blowout ka na. Yan ang binagbibiling ko sa nagpapapray over ng magkaanak. Kako right away, maglihi ka na. Maglihi ka na. Tingnan mo ako mukha ko para mapaglihan mo. Naniwala kayo doon? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin, Panginoon. Purihin Diyos. Tas kamay. Tas kamay. Pagtapong ko sa inyo, isisigaw niyo 3 ulit. Genuine, genuine, genuine faith. Are you ready? God bless you. Praise God. Glory to Christ. Glory to Christ Jesus. Mapagpalang araw po.
mga ka-pray partners, brother and sister in Christ. Yes, isa na naman pong playback from our servant leader, Brother Mike Zebelarde. At ito po ay ang gawain noong May 16, 2017. Yan, pakita ko po sa inyo yung video. Ito po yung video na to. Ang may title po siyang El Shaddai, May 16, 2017, Tuesday. Ang nakalagay po dito ay Tuesday, pero sa tingin ko po yan ay Saturday. Bakit? Kasi po napakaraming tao. So pag Tuesday kasi, di ba, konti lang ang tao. Pero siguro yung nag-upload nito ay nagkamali po. Pero, ayan, kung mapapansin nyo po, napakasimple nung kanyang title. At hindi talaga mapapansin. So, ang ginawa natin, pinanood po natin, at napakaganda po ng mensahe niya. Diba? That God will supply all our needs. So, kung ganyan lang kasimple, walang makakapansin, walang magi-interest panoorin kasi napakasimple ng video niya. So, nilagyan natin ng title, ng thumbnail, at syempre, nilagyan natin ng pangalan ng ating punong lingkod, which is siya naman talaga yung nasa video. So, di ba? Masarap ibahagi. Ay, kaya binabahagi ko rin po sa inyo ito. At gusto nyo, ibahagi rin po natin doon sa mga taong nangangailangan ng, yung mga nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng lakas. Ito po, video na to ay makakapagbihis sa kanila ng confidence, ng courage, at maibalik muli yung kanilang tiwala sa Diyos. So, sa gawain po ito, sa episode po ng gawain, ang ginamit po ay ang Matthew 6:25-34. At yun nga po, do not worry about our food, or clothes, or drink, or sapagkat ang mga bagay na yun, ang mga bagay na to, ay ang mga pinagkakaabalahan ng mga taong pagano o pagan. So, yung mga wala pang pananalig sa Diyos. So, yun pala yun Pero ang sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all these things, lahat, will be added unto you. Amen? So, sa Tagalog po, but seek ye first, pagsumakitan, pagsikapan, pagtiisan nating pagharian tayo ng Diyos, at lahat ng kailangan natin ay darating. Yan, amen, di ba? Sarap. At syempre, hindi naman po nagsisinungaling ang ating Diyos. Di ba po? Pag sinabi niya, tutuparin niya, gagawin niya, sapagkat sinabi niya. Paniwalaan po natin at paniwalaan. Wala tayong dapat gawin kundi paniwalaan. Yan, share ko lang po. Kasi kung matatandaan niyo po, sa Isaiah 7:14, nabanggit po dun yung pagsilang sa Panginoong Hesus sa bagong tipan, sa New Testament. Isaiah 7:14 says, therefore, the Lord Himself will give him a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Meaning, God is with us. So, sa Isaiah po, si Prophet Isaiah po ang nag-mention nito. At syempre, nagkaroon po yan ng katuparan sa New Testament na isilang nga ang ating Panginoong Hesus sa katauhan ng ating mahal na Birhen Maria. So, totoo ang pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya pag sinabi niyang do not worry about your food, your clothes, or drinks, because God will supply, God will provide. Kaya lagi sinasabi ng punong likod, tiyak yun. Tiyak yun, tiyak yun, tiyak yun. Tiyak yun, siya, way tutugon. So muli po tayo nag-aanyaya sa ating mga kapatid na gusto po niyong umattend. Sa mga bago pong nakatunghay ng video na ito, ang gawain po natin ay lagi po yan, Tuesday and Saturday, sa Sukat, Parañaque, San Dionisio, sa Amber City Grounds po yan. At syempre sa Amor Solo Meeting,
sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan. Sa 4th floor po yung ating gawain sa Amorsolo. Pwede po kayo doon umattend at pwede po kayo mag-share na inyong mga pagpapala, himala na ginawa po sa atin ng Panginoon. Yan, muli po sa Diyos po ang kapurihan. To God be the glory in Jesus' powerful name. Amen and amen, and see you sa next video.